iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Sa iRadio mga husay nagagamanga, talagang full charge, hindi nagkakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi magpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako.
naman siya ng FSR Band at salamat. Good morning, Metro Manila at magandang gabi, Los Angeles. Ito po ang iRadio. Araw po ng Sabado dyan sa inyo at Friday naman dito, September 12. Ano ba? 106 days na lang. Ay, naku, inihintay natin ito. At syempre, Pasko na. Kaya yung mga be good, be better good. Ay pagka-bad kayo, wala kayong siopaw at saka siomay. Kaya pag salbahe, walang siomay tsaka siopaw. Yung mga inaantok sa gabi, madaling araw na nagugutom. Kaya magpakabait kayo. Otherwise, alam mo naman, Santa Claus is coming to town. Ma'am Chi, bumati na. Okay. Dala may kinakain na kung Ala! yung para sa throat. Ah, Kasi parang sumasakit na naman. So anyway. Andali, baka malunok ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Again, welcome sa Friday edition ng iRadio. weekend sa kanila. At yan naman Saturday na. So, I hope everyone is having a good time. It's Saturday. Aha. I'm sure yung iba hindi pa dyan gising. Okay lang, sige Tulog lang. pa. Puyat ka, Enjoy Bi. nyo lang ang weekend. Ganyan talaga. Masaya. Yan talaga pag tumatanda na. Ako nung diyan pa ako nakatira pagdating ng Sabado hanggang alas 3 yata ako gumigising. Kasi umaga na ako umuwi. Alas 3 ng hapon. Mhm. Ayun. Wala na akong breakfast, wala na akong pananghalian. Ganon. So matipid na sila sa akin. Ayun. Mhm. Nakatulog ka naman. Oo nga. Pagka, Enjoy. ayan. Aha. Sarap kasi matulog pagka, Uuwi ako umaga na imagine mo yun, ano. Minsan uuwi ako mga, na oras ba? Call center ka rin pala Alas nung 6, gano'n. araw. Alas 6 ng umaga, alas 5. Oo. Tapos tulog na, hapon na ako gigising. Sarap. Buti Pagdating naman. ng gabi na naman, Sabado, lalabas na naman ako. Hindi ako napipirmi sa bahay. Oo. Tawag nga sa iyo yung mga tao doon. Yung binata. Andiyan na ba yung binata niyo? Oo, binata ninyo. Ako naman, baliktad kami. Maga ako muuwi. Mhm. Diretso ako sa bahay. Pagkagaling ko sa church, sa simbahan. Wow! Sabat Friday? Yes. Oo. Friday? Totoo yun. Nag-church ka? no? Araw, bahay, school, church lang ako nung araw. Talaga? Oo, text Yung man. nag-aaral ka pa? Oo, alam ni mother yan. Ako nung nag-aaral talagang bahay, nung nagtatrabaho na ako. Oo. Nung nag-aaral ako, wala akong lakwatsa. Minsan lang ako nakapag-party, yung mga, kasi di ba nung araw, pag-party sa mga, punta sa mga bahay, tapos may sayawan, may konting kainan, ganon. Ganon ang mga party-party nung araw Yung, hindi yung kainan na marami. Kasi mga kainan dito sa atin, lamon Parang, Ay, sobra naman. pero sa Pilipinas nung araw, nung panahon ko, pag may nag-imbita ng party, uy, birthday ni gano'n, pansit, gano'n, Ganon. tinapay, Maten ako nun. juice, Uwi na ako, gabi na, mag-isa lang, gabi na. gasol, Bang klase, lakas ng loob ko nun. may konting punch. Ano mo yung punch? Yung nilalagyan nila ng, ano ba yung stainless? Anong tawag doon? Alin? Gin bulag, yun. Ganon. Mga drinks, mga punch, ano ba yun? Tapos, Punch drink. mga, Punch ba tawag? mga sayawan na mga tugtugan nung araw. Oo. Ayun, ganon. Yan, pero hindi ako nagpapagabi. Nagpapaumaga ka na Hindi, lang. maaga ko umuwi. Siguro mga mostly 10, 11, yun ang pinaka-max ko. Ang ano ko nga, ang lakas ng loob ko nun, no? Grabe, umuwi ako. Gabi na, oh. Sanay ako. Ako hindi. Mag-isa lang ako. Nag-iibaan niyo ko pag nabutan ako noong 12 o'clock. Ganon. Kailangan ko umuwi agad. Nanay ko nag-iibang itsura. Kaya mabuti nang mamuwi ako ng maaga. Sanay ako umuwi ng gabi nun. Parang wala akong takot. Pag bata pa Bata pa ako nun. Ayun. Kasi nung Masaya. araw, ang hirap sumakay yung mga co-commute. Uy, mas madali noon. I mean, hindi pa ganun ka-traffic nung araw. Tapos,
pag umuulan, hindi naman ganun katindi ang baha-baha nung araw. Noong mga 70s, 80s, hindi naman sobrang baha-baha noon eh. Yan, walang baha-baha noon. Ito na lang, lately na lang, yung mga baha-baha. Ay, alam mo nga, pag umuulan ngayon, laging aware ang mga tao. Yung eh. baha, lalong lumalalim. Oo. Kasi nga, Mm. siyempre, habang tumatagal ang panahon, ang nangyayari naman kasi ngayon, okay, in fairness naman, yung mga kalsada umaangat, tumataas. Oh? So, ang tendency, pag umulan, pupunta yung tubig sa mababa, yung mga bahay na nasa baba. Ayun ang mababaha. Yun. Diba? Kawa. Hindi katulad noon pantay. Minsan mas mataas ang bahay sa kalsada. Dinadagdagan ng dinadagdagan. Yun lang, nakakalimutan lang nilang magdagdag ng malalaking embornal. So, yung... At saka, syempre, maraming, real talk naman, di ba? Maraming nagtatapon ng basura. Uy. Yon, di ba? Mali. Oo, real talk lang yon. Mali. Di ba? So, ang nangyayari, halo-halo na, maliit ng embornal, andyan pa yung mga basura. Ayun, siyempre, pagkatapos, ang sisi sa gobyerno. Yeah. Ayan. Tapos, ayan na. Pero, siyempre, hindi natin masasabi ngayon kung ano talaga ang kalagayan ng ating government. Yeah. Ano nga ba? Hindi pala. Alam pala na natin. Ayan, nako. Ayan. Tama na, baka mademanda pa tayo. Oo. Ayan. Kabatikos pa tayo. Oo. Hindi, ano lang yan. Ay, Ay, mga- yung mga estudyante sa UP. Alam mo ba, bukod sa Nagrarally-rally mga kontraktor at DPWH ang yumayaman. Meron ding mga yumayaman din na iba. Katulad ng Mga supplier. supplier ng... Supplier ng mga materyales. Semento, graba, bakal. Oo, syempre. Bumibili sa kanila eh. Oo. Kung ano yung bibilin sa kanila, Siyempre. yun ang isusupply nila. Oo. Siyempre, ganun. negosyo yun eh. Yan. Ganun naman. Pero sila talagang hindi galing sa ano ito? Sa kurakot. Kung ano yung Oo. hiningi silang whatever specification ng mga Yun. materyales, Oo. yun ay ibibigay nila kasi Yeah. hindi naman sila connected dun sa pagpapagawa Oo. ng ano. Kung sino man ang engineer nun, sila na yun dahil yun ang binili nila, Yes. yun ang isusupply ng supplier. Ganun lang yun. Kasi kung wala din naman yung mga nagtitinda ng ganon, hindi rin naman mabubuo kung ano man yung bubuuin nila. Diba? Yun lang. Yan. Okay. So, Bati na ta. magandang umaga po muli sa inyo. Welcome po sa iRadio. Yes. Nag-take ako Yes. ng lozenges, yung Cepacol. Kasi pag matagal ako nagsasalita, may napifeel pa rin ako ditong pain. A little bit. So, nakita nyo pag narinig nyo nung time na kumakanta ako, mahina lang kasi hindi ko maidirit pa. Ayan. Kailangan alagaan natin yung binigay ni Lord. Ayan. Okay? Ayan. Alright. Hello kay Grace Kabigting. Hello, Buntet. Hello, Grace. Ayan. Maria Gracia. Okay, Pastora Marvet Lahano. Rejoice Orfilia. Ayan. Busog na yarn. Ano kaya? Busog na yarn. Buti pa siya. Mel Cruz. Hello, Mel. Mel Cruz. Pastor Sammy Santos. Ayan. Sister Amy Vito. Hello, sister. Kami dito. Miss you. Ala. Okay. Hindi ko na matandaan kung ano itsura niya. Ay, maganda. Oo. Rachel Joy Bonete. Andiyan din Rachel. si Rochelle Reyes. Ay. Si Shello, the beautiful girl. Shello, baka pwede naman. Alam mo naman yung... The beautiful girl from... Ay, Shello, pag-uwi ko dyan punta tayo sa farm mo, sa Bulacan. Sabi ni Shello, magbibigay daw siya ng pang-pamansit canton. Kasi nag-birthday si pangalan nito, si Tintin. Oo. Kaya, Rejoice, ikaw na kumuleta nung... Ay, grabe ka. Thank you, ha. Kita-kita tayo pag-uwi ko, excited na ako. 2K lang Pero naman, hindi pa oh. ako nakakapagpabook. Ganun. Okay na. Hindi pa ako nakapagpabook, pero excited nang umuwi ulit. May awan Diyos. Baka hindi na naman ako makasama. Oo. Siyempre, andyan ang poging-poging, malakas ang appeal. Sino yun? Si Pastor Andrew Busito. Ayan, oh.
Yung hindi kumukupas na sex appeal. Pila. Ay, appeal pala. Hello, hello din kay Jocelyn Spena. Ayaw magpahinga ka, magpagaling ka. Bakit? Ano nangyari? Di ba nga na-disgrasya pero wala naman yatang fracture. Oo. Teka muna, shoutout kay Pastor Kiko and tsaka kay Yan naman. Pastor Ellen Gonzalez. Nasa driving sila ngayon. Ingat-ingat sa pagmamaneho, Pastor Kik, sa Eyes on the Road. Not on the, alam mo na. Okay. Si Maridet Gamot, Alejandro. Yan. Charmaine Rabago. Hello, Charmaine. Manilin Agustin. Okay, Pastor Kiko Gonzalez. Pastor Ellen. Pastor Ellen Gonzalez. Ayan. Napakaganda ng kanyang Yung topic agabi, the prayer. ayan, yung kanyang Topic. topic, same time yung testimonya ng buhay niya. Yes. Ang kumari kong beautiful, Jen Recuero Nunez. Jen, Maring Jen. Nandiyan din si Nanay Marichu Gamos. Hello po, kumusta mo kayo? Si Attorney Lala, may aasikasuhin daw sa Bulacan. Oh, may kaso siyang inaayos doon dahil yung scam doon sa Ay. DPWH, yung Ghost Siya daw muna ang Project. Si Rejoice daw ang in charge. Yung Ghost Project sa... Siya daw ang maglilista na maiingay. Yan. Yung mga nasa Ropor, ha? Bantayan mong maigi. Kaya, Okay. mahirap na. Eh, sinasabi ko na nga ba. Oh, shoutout tayo sa driver nila, Pastora Ellen. Sino ba driver nila? Si Kiko, siyempre. Pastor Kiko ba? Siyempre. Oh, grabe. Siyempre, andyan din si Pastor June Rocco. Pastor Jun, Pastor June Rocco. kailan ka available uli? Ayan. Baka pwede ka na naman, bakante ka na. Sabi ni Rochelle, Namimiss ka wala na pa namin. si Mama Bing Pasqua. Ganun. Oo nga, wala pa si Mama Bing. Andyan yan, maya-maya. Mamaya susulpot yan. Andyan yan. Oo. Sabado ngayon dun, baka natutulog pa. Buti pa yung Kung wala siyang pasok. buti pa yung nagutom kumain ng siopaw. Ano bang nagutom? Tumawag, kumain ng siopaw na busog. Oh, Ayan. ang driver, hindi pala si Pastor Kiko. Sino? Si Kuya Reggie Bulagaw. Ay. Sabi niya, siya po ang nag-drive party, narinig ko kayo. Sabi niya, ako driver Ganun. Okay, hello. Ayan. Kuya Reggie. Reggie. Bulaga. Sabi nila, kapatid na pogi-pogi Reggie. ka daw po. Ayan, happy Pogi Day dyan sa mga Ah. Bulacan. Ano na lang, pareho na lang kami ni Pastor Andrew. Yung may appeal na lang. Uma-appeal pala. Ayan, wala pa rin si Ate Berna. Andyan lang yan. Sa Gedli-Gedli. Gedli-Gedli pa. Baka log to pa siya. Yan, mamaya yan 11 a.m. ang schedule ng delivery ng siomai, siopaw, chowpan. Ay, ang dami. Ay, sir. Ano na yon? Anong tawag doon? Brunch. 11 a.m. pa diniliver. I-deliver. Wala 10 pa. o'clock pa lang doon. Ang yabang mo naman. Nakadimsum siya ngayong umaga. Diba? Ayos, oo. Okay, ingat sa pagbiyahe. Oo. Pastor Kiko, Mami, Pastor Ellen, ang kanilang driver. Hindi ko pa nakikita pero nararamdaman ko Ayan, pogi-pogi. nangaasar na naman talaga. Kuya Reggie Bulagaw. Nye naman siya. Ayan. Kumusta po lahat kayo dyan? Ayan. Buti pa Pastor siya. June Rocco. Buti pa siya. Okay, hello tayo sa ating mga churches Yes! na tumatangkilik sa iRadio. Morong First Church of the Nazarene, Christ the Living Stone Fellowship, World Teresa Church of the Nazarene, Sambahang Kristiyano sa Parada, Holy Light Church of the Nazarene, Arenda Church of the Nazarene, Community Faith Assembly of God, Jesus is Lord, Lamb Church, Cross Culture, West Covina, Bethel Church Orani, Jesus the Ultimate Savior, Tiffany Mission,
Love of Christ Christian Family Church, Life Transformation Fellowship Church, JCPLM Halang Nagubat Church of the Nazarene, Jesus Christ the True Life Ministries, Philippine Pentecostal Holiness Church in Batasan, Jesus Hope of the World, Amazing Hope Christian Church International, Light of the World Church of the Nazarene, Face to Face Church, hello po sa inyong lahat. Face to face. Ayan. Harap-harapan. Ayan, anniversary, 18th year anniversary yata nila sa akin. October 12. So, Oh, nandun yeah. tayo, pupunta. Ito yung kay Pastor Alex Dueñas, dun sa Northern California. Pero dito nila gagawin, siguro sa isang sister church nila, dito sa Glendale. Ayan, so a-attend po tayo dyan. Okay. And Gusto nyo sumama, pwede rin. yes. May lechon ata sila. Malamang anniversary yun. Ha? Malamang may lechon yun. Eh hindi, yung Sabado dapat. Ah, Oo, pupunta tayo doon na Sunday. yeah. So, meron na lang sigurong something. Bahala. Hindi naman ako makain ng lechon. Talaga? Ano lang ako, kurot-kurot lang. Ayan. Siyempre, nandiyan din si Rocky Horfilia. Hindi naman ako katulad ng isa dyan eh, inuuwi yung ulo. Tapos tumutulo-tulo pa yung mantika. Ay, nako. Naalala ko na naman. Pinipilit kong kalimutan. Pero pilit na pumapasok. Pumapasok pa rin sa akin yung mga mantika. Kumakatas-katas doon sa bag niya. Yeah. Gumugulong doon sa gitna ng jeep. Ay, nako. Uy, sino yun? Ha? Ba, ewan ko. Sipag, sa susunod, wag na kayong gagawa ng lechon, wag na kayong maghahanda ng lechon. Buuin na lang. Lechon manok na lang. Para maliit-liit. Sabi ni, good morning, Papi and Mamsi. Good morning, world. Good morning, iRadio family. God bless. Sabi ni Rocky Aba, Horfilia. mukhang maganda ang bungad ah. Siyempre. Mukhang may ini-expect mamayang alas 11 ah. Hindi, sabi niya, iba yung tawag doon. Ano naman daw kay si Papi? Oo nga. Ayun. Hindi, ibig sabihin, alam mo na this. Oh, ano mo naman eh. Ganun talaga eh. Ah, Paano kaya kung si pang si ang humirit si sino kaya? sino? Si o iba humirit. Ano kung gagawin ko? Walang nakasakay. Buti naman kung gano'n. Eh, sino naman yan? Kita kasi matutulog na eh. Naghahanap parang buntis. Na ano lang yan? Nagkaroon lang sila ng kaisipan. Ganon. Okay, hello kay Ate Berna Delphine. Ayan na. Hello kaka. Ay, naku. Si Sister Bing Pasqua, maaaring tulog pa. Baka Hindi. ano doon, Baka busy. Sabado. Nando doon yung kanyang mga bossing. Sabado? Oh, Sabado. May work, wala naman siya work on Sabado. Hindi. Wala ba? I don't know, I'm not sure. Ayan si Elaine Gonzalez. Ayan. Elensky. Hello, Hello. Papi, love you po. Love you to, anak. Si Elaine. Kumusta ka na, Elaine? Masakit ang ulo ko. Sabi ko, meron ka ng ibuprofen. Mamaya. Ayan, sakit sa ulo Yung yan. may binigay yung sister ko, yung galing sa Thailand, yung inaamoy na ganon para sa Ang dizziness. nga po, nasa na yun? Andoon, meron ako. Ayun, kunin mo, tsaka uminom ka rin ibuprofen. Yeah. Maganda yun. Hinahanap ko nga yun eh. At doon lang sa side table ko eh. Oo. Alam mo na maraming laman yung side table. Maraming anik-anik. Ano nga eh. Ayan. Elensky. Ayan, hello. Naglilihi daw yan. Oo. Naglilihi. Patay tayo dyan. Ay, naku, hindi ka na bunso, mat-mat. Ay,
gustong magkaroon ng baby sister. Wow po ba, Joycey? Hindi pa, baby girl na yan. Baby girl. Sabi ni Rachel. Patola din to. Madaling araw, na. Ewan ko sa kanya. O ano nananahimik kami rito. Kasi, sige na, oo na. Oo daw. Nagdadalang tea siya. Nagdadalang tea. Ewan. Bahala ka sa buhay mo. Station ID na ta. Ayan. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A. Ayan. Sige. Ay, mag-type sa anak ko ng baby girl na yarn. Sabay sabi niya si kay Sis Rachel, patola. Ay, joke lang Ewan ko pala. ba, bakit? Ka daw maingay. Ito kasi si Maria Gracia, inumpisan eh. Nagbubuntisan na. Hoy, Ano man tawag doon? Lahat sila nagbubuntis na lahat. Ay, buhay talaga. Oh. Magiging lola na. ay di bale, magkakaroon na ng baby boy. Pahaba yung pila. Baby boy. Pagdating ng Pasko. Sino ka? Sinong nanay mo? Sige, mano. Ito sa'yo. Next! Sino ka? Sino ba inaanak natin kay Kumaring Jen? Sino pa? Siya lang yata ang inaanak natin eh. Palaki ng palaki yun. Tapos Inaanak natin sa bata ha? inaanak sa kasal. Sa kasal, 2 na. Sino ka? Ako po yung kinasal na kahapon last year. Sa dami nakalimutan mo na. Ay, nako, haba ng pila. Hanggang sa dumating kay Mami Ploser. Mami Ploser! Pati kayo. Siyempre, hindi ba napapaampun na ako sa inyo? Ay, joke lang, Mami Ploser. Okay. Ay, nako. Okay, banat. Yung kay Pastor Angel. Oh, So, dami. 2 na pala. 2 na. Ayan. Magkakaroon pangatlo. Uy, Ayan. may Oo gulay. nga. Yan ang sinasabi ko pag umuulan eh. Kung ano. Kung ano kasalanan ng DPWH. Blessing yon. Blessing ni Lord yon. Ay, nako, yung isa naghahanap na siopaw. Siopaw, siomay, syoke. Okay. Beating stress naman tayo ngayon. Diba? 2 minutes lang to. Madali lang po. Sabi dito, ask God for help. Okay, sabi sa James 1, chapter 1, verse 5, sabi niya, if you need wisdom, if you want to know what God wants you to do, ask Him and He will gladly tell you. He will not resent your asking. Ayan. See? Diba? Lagi naman ganun eh. Pag may mga bagay tayong hindi natin maintindihan, let's always ask wisdom from the Lord. Ayan. Okay. Sometimes, amid the stresses and the frustrations of daily life, we forget to slow ourselves down long enough to talk with God. Diba? Instead of turning our thoughts and prayers to Him, we rely entirely upon our own resources. We decidedly mix results. Or instead of praying strength, we seek to manufacture it within ourselves, only to find that lasting strength remains elusive. Ayan. Yung mga, during the time na nai-stress tayo, ayan, dumarating yung, kumbaga sa ano yung mga pagsubok sa buhay natin, instead of talking to God, hindi eh. Nagbabago yung ano natin eh. Yung pananaw natin nagbabago. Instead of
magpe-pray tayo sa Kanya, nagre-rely na lang tayo sa sarili nating, kumbaga sa ano, ay, eto na lang gagawin ko, etc. etc. Yan, di natin alam, we all, sabi nga ni Pastora Ellen kahapon, magpe-pray lang tayo kay Lord. Hindi niya man sasagutin ka agad yung prayer natin. It doesn't mean na hindi niya narinig yun. He's doing something to our prayers. So let's just have to wait at i-answer niya yung ating mga prayers. Are you in need? Sabi dito, ask God to sustain you. And while you're in the mood to ask, don't be afraid to ask for the loving support of your family and friends. When you ask for help, you're likely to receive it. But if you're unwilling to ask, why should you expect to receive it? So the next time times get rough, remember that help is on the way. All you must do is ask. Di ba sabi, knock and the door will knock, ano ba yun? And it will, door will be open. Seek and you shall find. Ganun din sa atin. Pag may mga dumarating na pagsubok sa buhay, paano natin marireceive nga yung in-expect natin kung hindi tayo hihingi ng tulong sa Panginoon. Kaya lagi siya ang ating ang tawag doon, lagi siya ang ating sasandalan. Maliban sa family and friends, siyempre nangunguna pa rin ang Panginoon. Okay? If you want more from life, ask more from God. If you're seeking a worthy goal, ask for God's help and keep asking until He answers your prayers. If you sincerely want to guard your words and your steps, ask for God's help many times each day. Each day po yun. Okay? Hello tayo kay Mami Irene. Ayan. Mami Irene, hello po. Kumusta uli kayo? Yeah, Mami Irene, magandang I'm umaga. sure you're doing okay. Good morning, good morning. Ayan, thank you sa mga pinapadala niyo mga ang tawag doon, yung mga ano yun, nakaka-uplift na mga pinapadala yung mga ano tawag doon? Yung mga encouraging words na pinapadala niyo. Ayan. Even though si Mami Irene ay may sakit, siya pa rin ang nagpapadala sa atin. Diba? Imagine mo yun, ano? Okay. Ilang pounds ba o ilang kilo yung... Mami Irene. Ay, hindi. Akala Elaine pala. Si Mami Irene. Si Pokyo at saka si PB. Ayan, susunod na aanakin natin. December 27 daw. Ayan. Oo. Kailangan kumuha ka ng application kay kay attorney. At documented lahat yung mga inaanak, binyag, kasal. Pangatlo ng aanakin natin yan. Kaya nga. Ayan. Kailangan lahat yun na naka-record sa yung ano ba tawag doon? Census ng iRadio. Si Pokyo and Phoebe. Si PB. Parang PB Cakes. Yan. Lahat ng anak, iisa ang ninong at ninang. Yeah. Paano yun? Para madaling isipin. Madaling tandaan. Di ba? Sabi ni Ate Berna, nakakahawa daw yan ang pagbubuntis. Oo. Ganun? Kahawa ba yun? Paano kung menopause na? Hindi na mabubuntis yun. Ay, katawa. Ayan na si Sister Bing Pascua. Ayan. Hinahanap kayong dalawa ni Michelle. Kasi nag-birthday si Tintin. Oh, Magpapapansit kanton daw. Kailangan, kasi yung nanay nagpapansit kanton. Yung dapat yung jowa, magpapapansit kanton din. Yun ang patakaran ay, natin. nagpapansit kanto na si Bing. Oh, si pero Bebe. yung si Rachel, ano ba? Cielo. Ayan. Si Cielo. Oh, Cielo, ha? Sabi sa'yo, tinanghali ng gising eh. Sabado eh. Ganun talaga yun. Okay lang yun. Puyat. Okay lang yun. Sabado eh. Oo. Puyat yan. Pagka ganyan. Nanood siguro ng Eat Bulaga kagabi. Sabi, paano ko naman kukunin na ninong at ninang nang magiging anak ko yung nanay at tatay ko? Tayo yun. Mahirap yun
Pahirapan yan mga ginagawa ninyo. By October po, may appointment na po kay attorney para makausap kayo. Papsi Yes. and Kailangan Ganon. makipag-appointment yun. Yan. Kailangan mga 1 week or 2 weeks before the wedding. Hindi, October nga eh. Oo nga. Kaya nga may seminar yun eh. December ang kasal nila. Tsaka may December 27. may interview pa yan. Ganon. Tapos mag-o-taking pa sila. Hindi kasi marami kami experience na ganyan. Mm. Nagpakasal. Mm. Tapos ng mga ilang taon lang wala na. Iwalay na. Mm. Yun, hindi maganda yun. Kaya nga, binibriefing muna namin. Mm. Pagkakasal kayo, hindi parang kaning mainit yan, susubo, tapos napaso, Mhm. luluwa. Hindi ganun. Kaya tinetraining, binibigyan natin sila ng advice na ang kasal ay sagrado. Hindi pwede. Till death do us part nga, yung sumpaan Pero mo hanggang kamatayan. Buti pa yung nakulong ka Pag nakulong ka, after 10 years, naya ka na. Depende sa ginawa mo kasalanan. Kahit pala, mapaparol ka pa. Kung reclusion Pero kapag perpetua. kinasal ka, biro mo, till death do us part. So, Kamatayan. anong ibig mo sabihin? Wala. Yun lang. May ibig ka sabihin. Wala. Hindi, meron eh. Sabi nga nila, talino ko raw. Sigurado ka? Hindi. Sabi din sa akin eh. Cum laude nga ako dati eh. Bakit daw nagkaganon? Tapos may batas pa. May rule number 1, rule number 2. Ano yung rule number 1? Rule number 1, wife is always right. Rule number 2? If the wife make a mistake, just follow the rule number 2 and number 1. Imagine mo yun. Buhay talaga. Kasalanan lahat ni Adan yan. Babalikan ko yung Genesis. Hindi nga talaga. Tinan mo, doon. Tatay natin yun. Sinasalaysay doon. Inabot ni Eva yung mansanas kay Adan, damay-damay na. Ayokong ako lang madadali rito. Sumama ka na kung mahal mo ko. Si Adan Naku! Pati ba naman ako? Di ba? Damay-damay na ito. Kasama tayong dalawa Gusto mo, ikaw lang maiiwan dito, mahirap. Kinagat niya yung mansanas. Buhay. Kiss mo na daw ako. Hindi, wala Hindi, sabi nila. Wala! Kayo Kiss na yan, talaga. Ma'am Shi. Hindi, Ayan, kayo talaga. kiss na daw. Magsitigil. Halika na. Sige, magkakasakit ako uli. Wala naman na. Hindi ka na pakakainin. Hindi Wala na kita naman pakakainin. nakasulat. Ayan, Sino nagsam? Ayan, si Elaine, Kiss mo na yan, Papshi. Alam mo, pinagkakanuno ako ng mga anak ko. Halika na. Ha? Ikaw na lumapit sa akin. Ayan na. Hindi. Aray ko. Ang mga paparazzi Lalapit ako. Aray ko. Hindi malayo na. Dali. Sige. Ayan. Ami, Susi, Anthony, Romeo, Vasquez, Anthony. I love 5, pambili ng puto. Ewan ko na, nakalimutan ko na, lintik na yan. Ganun, Hindi ako marunong nakalimutan. Naalala ko lang nung kabataan ko. Ganyan kami. Yung mga kalaro ko nung araw, nagkikiss din sa akin nung araw. Sige nga, kung di ka galit sa akin, kiss mo nga ako. Sabi ng mga kalaro. Naalala ko sino yung kapitbahay namin. ang dami na nagpapadala. Kita mo talaga mga walang yata. Huli ka, Balbon. Patay. Alam mo, ang problema, pag sa tuwing may ganitong klaseng eksena, pinagkakitaan na naman ninyo ako Tingnan mo, dami nagpadala Lupoy ako talaga kayo. Camera action. Sabi Boy. Ginasabi ko na ganyan ang mangyayari sa buhay ko tuwing may ganyang mga eksena para. Huli ka, Balbon. Ayan Sige, Ang haba na naman ng ganyan ninyo ako sa Pasko. Ang haba talaga ng gusto. Wala kayong Sino ba kayong nahaba ng Nigaldo. gusto? Para daw baboy. Ang haba. Ay, naku mo. Grabe haba. Ala. Nguso. Napunta tayo kay Adan at Eva, ba't pati nguso sinama kayo talaga? Aray ko. Pinag-iinitan nyo talaga yung nguso ko. Ako. Buhay. Sige, kumanta ka na. Ano natay mo? Huwag masyadong mataas kasi maano yung lalamunan ko. Baka matapakan yung mga puso nyo.
Yung ano, yung yung ano ba to? Mm. Kaya mo ba? Oo, pero yung ano lang, Dapat Christian music. trabaho ni Rejoice to eh. Christian music. Hindi kasi nagpapadala ng mga ano niya eh, mga recipe niya eh. Perfect lahat ng Oy, Oh, yeah, sino yun? si Pastora. Oo. Yung, ano nga ba yun? Ano, Nakalimutan tanong ko. mo sila yung may Oo. gusto. Oh, Ikaw na lang kumanta. gusto mo yung ano. O, papahingayin mo naman daw ang lalamunan ko. Ikaw na kumanta. Sige na, kanta ka. Hindi naman naguhulog yung mga. Kantahin mo yung kay kay Matt Monroe, kay Frank Sinatra. Eddie Peregrina gusto mo. Wag yan. Bihira. oh. Sabi niya, next week meron na. Saglit lang kasi. Ano yun? Sabi niya. Yung kanta. Hindi nga ikaw. Kanta ka. Papadala pa isa-isa. Hindi gawing damihan para hindi ako nagtanong ng tanong. Wow, yan talaga kakantahin mo? Oo. Sige. Pag-aralan ko. Ay, buhay. Kakanta si Papshi. Kasi yung lalamunan ko baka may stress ko ng husto. O Fly Me to the Moon daw. O sige, yan na lang. Michael Bublé. Oo. Para sa inyong lahat. Yihi. Wala bang palakpak dyan? O, palakpakan natin. Palakpak naman kayo dyan. CY. Thank you. Salamat po. Till next week. Baka sabihin nila kasi si Elvis lang ang kaya kong kantahin. A song from Michael Bublé. Yeah. Friday naman ngayon eh. Katuwaan muna tayo ngayon. You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well. Well, you don't know me. No, no one who dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. Oh, I'm just a friend. That's all I've ever been. 'Cause you don't know me. For I never knew the art of making love. Though my heart aches with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by. A chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, you never know the one who loves you so. Well, you don't know me. Ayan. Nice ko i-alay ito.
Si Bing daw magpapakasal uli, Char. Yeah. Nakalaglag panty daw. Ayan ako. Ang galing, sabi ni Rocky, bigyan ng jacket yarn. Ay, naku, bigyan naman ng jacket. Ako lagi nagbibigay. Wala siyang jacket. Ayan. Oh, dyan si Mami Irene. Sabi niya, ang galing. Ay, talaga po, Mami. Oy, salamat po, Mami Irene. Ayan. Pasok mga suki, presyong Divisoria. Ba't ang taas ng feedback ko? 10-10, 20-20. Ayan. Sige. Andyan na ba si, si Sino? Pastor Andrew? Oh, may 10 minutes pa. Baka Oo, kanina pa siya. nasa booking na yun. Tawagin na natin. Tatawagin na natin, 10 minutes. Kasi, alam mo naman, maraming Yeah, it's Friday. ipapaliwanag si Pastor Andrew. Tatanda mo, kasama niya si Matt Monroe nung last week. Oh. Ay, oo. O, diba? So, Ayan si Carino ay taga doon pala sa aming province. Pangasinan. Oo, sa Pangasinan mismo. Kung saan yung aming Hometown. hometown. San Manuel, Pangasinan. Ayan. Taga doon po kami. Pero doon yun ang aming hometown. Tapos doon kami sa barrio. Mhm. Alam mo, bilib ako kay Pastor Andrew. Laging, Oo nga eh. celebrity yung mga kasama niya. Sana makasama naman yan si Jinggoy. Ayan. Grabe. Taya piso, tama barko, sabi ni Pastor sa akin. Tsaka yung mga sino ba yung mag-asawang Uy, huwag ka maingay. Delikado tayo. Joel Villanueva. O kaya yung ewan ko ba, yung mga taga-DPW. Sana naman yan ang pa-picture mo. Saan na ba si ayun na. Ayun na si Pastor. Pastor Andrew. Ayun. Ayun. Magandang umaga po dito Ayan. sa Pilipinas. Good morning. Magandang umaga dyan, Pastor. Magandang gabi. Dito. Pabatiin mo muna Basta po. natin. Bumati ka muna bago tayo magkwentuhan. Oo. Wow, Kaya nasaan po, siya? labas lang po ako. Medyo maingay. Nasaan ka ba? Nasa seminar. Nako, nasa DPWH ka, no? Ako po ay nasa Marilao. Uy, Anong meron yan, Pastor? Nag-stop over muna ako sa Jollibee. Ay, ganoon. nasa Bulacan ka? Opo. Naku. Ay, Opo, kasi meron akong business blessing. Oh. Talaga, oo. Busy. Akala ko nandun ka sa ghost, project. Ghost Project. Bine-bless mo yung ghost project. Ghost Project. I-bless natin. Ghost nga eh. Oh, Pastor, sa Oo nga po. January, punta tayo ng Pangasinan, ha? Oo. Oo ba? Ayan. January? Itong January? Yeah. Next year. Arkilado ko yung January sasakyan or mo. February. Oo. Ayan. Yan. February. Oo, sige po. Ayan. Arkilado ko yung sasakyan mo. Pero may Sige kondisyon. po. Kailangan sasama mo si Sister Banji. Siyempre. Oo. Ay, opo. Huwag mong iwanan yun. Hindi papayag na hindi sasama. Ay, ano mga kababaihan, ganyan talaga. Teka muna, matanong kita. Last time Opo. si Carino ba yun? Ruel Carino, ba't kasama mo siya, Si Pastor? Opo. pangalan to, si Matt Monroe. Oo. Idol ko Opo. yun eh. Ba, Oo. napapansin ko, puro mga celebrity na kakasama mo ngayon. Oo. Oo. Ako nahihiwagaan sa'yo. Baka susunod naman pwede mag-request. Pakisama mo naman si Jinggoy o saka si Mahirap kung makasama. Sa ngayon, wag muna tayo magpa-picture sa kanila. Baka madamay tayo. Ano lang muna, dito lang muna tayo sa sa mga mga small time lang. Oo. Accidentally na-meet ko lang siya. Accidentally lang na-meet ko siya kasi nung nagpatawag si Mayor Will. West pala, Pastor West. Oo. Mayor West ng Valenzuela. Bulacan. Sa mga pastor. Nandun po kami. Guest siya doon. Guest singer po siya. Kaya nung magkita kami, pinapalo ko na siya eh.
Ay, oo. Sa Itbulaga is number 1 kong paborito yun eh. Ay, ako rin. Pareho pala kayo na. Oo. Ako naman kay Jerome, Ro- yung si Elvis. Yun ang paborito Ay, ko. oo, yung isa pa. Yan ang mga bet ko. Si Jerome Ibardome ba yan? Opo. Ng Elvis Presley. Oo. At Tsaka saka yung isa pa. Pavarotti. Yung Sino? yung isa natanggal din yung alimutan ko. May Eddie Peregrina. bigoting bata. Bata pa rin yun eh. Oh. Yung tatlo na yan ang paborito ko Ah, sa Itbulaga. Ang nakapasok lang si Ruel. Sabi ni... Sabagay si Ruel, Oo. people's choice talaga Oo, siya eh. People's Choice. oo. Sa siguro namin sa Lamb Night namin sa December, parang namin yun eh. Gathering namin every December yan ng Lamb Church. Oo. Sa Max po kami. Baka i-guess ko si Ruel. Sana mura lang. Ay, May mga Kasi baka budget mamaya na. may- May mga budget na sila. Ha? Malamang may mga budget na yun kasi yun eh. oo. Siyempre, Depende sa nanalo mother pa. niya. Oo. May mga talent pina. Sana i-consider niya lang kasi madalas kami nagchat-chat ni Ruel. Oh, talaga po. Opo, mabilis siya mag-reply. Mabait yung bata. Mabait nga. Oo. Ano siya, doon siya sa Mabait. province namin mismo, yung hometown ko. San Manuel, Pangasinan. O, Carino. Pangasinan nga siya pero Ilocano. Ilocano ganon. nga. Ilocano siya. Ilocano. May punto, alam kung bakit Matt Monroe ang boses niya. Kasi dinadala ng pagka-Ilocanong punto niya. Ganon. Ilocano. Kaya parang Matt Kaya Monroe ang nag-i-English dating. siya. English ang salita niya. Nag-i-English. Ilocanong English. Parang Matt Monroe tuloy. Oo, Ilocano may mukhang punto. mabait na bata. 14 Pero, lang. pero taga Valenzuela siya. Doon siya nakatira. Nakatira ngayon. Bulacan. Bulacan. Ay, hindi na Bulacan yan. Maynila na po yan. Maynila Metro na. Manila na. NCR na po siya. Po. Ano ata taga Sampaloc? Hindi nga. Di ba? Bulacan Sino na. po? Si Hindi, Valenzuela. Si Carino? Valenzuela. Valenzuela Ay, hindi ba? po. Valenzuela. Valenzuela. Ilan taon na siya? 16? Valenzuela. 14. 14 years old? 14. Batang ba? 14. Napaka Oo. gifted na bata. Oo. Una ngang narinig namin yun, nagulat lahat eh. Kasi nga parang Malaking bugoy-bugoy tao. na parang Oo. ang kulit. Oo. Mahilig magsalita. Biglang Kwento. kumanta. Oo. Tapos biglang nung kumanta, nagulat yung Itbulaga eh. Gulat sila sa boses eh. So kumanta Tapos ba doon nalaman sa nila- kumanta ba doon sa ano nyo? Yung Oo, kumanta. Daming kinanta. Habang kumakain kami, kanta ng kanta. Ah. Baka hindi lang 10 yung kinanta niya. Aba. Maraming alam na lumang mga kanta. Syempre Kahit yun kay ang Joe paborito Marichan, niya. oo. Paborito niya yan eh. At his age, ano siya sa mga lumang kanta. Saka mukhang matalino yung bata. Yeah, mukha naman. Parang kakaiba siya. Kasi Oo. sa 14, parang lahat ng kanta, memorize niya eh. Oo nga. Ako, Ma-memorize hindi na makapag-memorize ng kanta. Magpapakontest din tayo Pwede sa ko- iRadio yung The Clones din. Hindi Hindi naman pwede, magpapaklubak. Baka Oo. may ano dyan. hindi naman clones ang tawag. Ano? Clowns. The Clowns. Daklaw. May magpatawa. Kapitbahay daw ni Pastora Marivic Plihano, si Carino. Taga Bulacan. Oo, taga Bulacan si ano. Oh, ayan. Valenzuela. Bulacan. Baka ma-invite mo naman, Pastor. Oo, sa December sana mapagbigyan niya akong daanan. Sana wala siyang Ay, nako. Di ngayon pa lang magpapaano ka na. papabuking. magpabook Papabuking na. ka na. Ganon. Nako. Sabi ko, saglitan mo naman ako dito. Ay, kapitbahay mo lang pala. Oo. Okay, umpisa na natin ito. Alam ko marami kang ano dyan, kabisihan. Oo nga po kabisihan. Oo. Kaya sabi ko, dito muna tayo sa buti nga hindi ako na-traffic sa NLEX. Ang bagal ng takbo. Sabi ko, baka abutan ako dito sa NLEX. Di ba umuulan sino dyan? kasama mo, Pastor? Hindi naman. Sino kasama? Marami po kami. 6 kami. Sabi ni Rejoice, Opo, gamit mo na naman daw yung sasakyan ng kontraktor. Loko. Gamit ko nga. Opo, Maloko. Nandito na ako sa Marilao. Siguro mga from dito sa may exit. Oo. Malapit sa Rosalie. Alam niyo ba yung Rosalie? Hindi pa. Pastor naman, alam mo naman di kami Ito yung taga dyan. Rosalie.
yung bilihan na masarap na mga kakanin. Oh. Sikat na sikat yan dito. Sarap. Lahat dito, dumadaan dito para lang bumili ng Talaga? Rosalie. Kasi lahat ng kakanin, dito mo mabibili, masarap talaga. Di ba Yung mga masabi nila suman? masarap daw dyan yung mga chicharon sa Bulacan? Meron dito rin, chicharon. Meron din sila tinda. Oh. Tsaka yung mga laing na masasarap. Oo. Uy. Minudo, kaldereta na masarap, meron din sila. Uy, wow. Tsaka yung mga binuo, tsaka yung mga, Anong binuo? ano yung sa relleno. Ang binuo, ano yan eh, talagang gawa ng mga taga Bulacan yan, tsaka mga Bulacan na Tagalog. Binuo. Yung baboy na parang may mga ano eh, may pineapple, basta masarap siya. Parang, kumbaga yung chicken cordon bleu, parang ganun yung tsura niya. Kaya lang maliit yun, pero yung binuo, malaki. Mm. Yan po ang masarap sa Tagalog. Binuo, minudo. Basta minudo ng Tagalog, masarap. Pag Masarap. natikman nyo. Ngayon Tsaka pa. yung kaldereta. Yung Yan may talaga. atay ba Kasi yun? nung araw, opo, kumpleto po yan. Wow. Kasi sinasangkot siya yan eh. Yung minudo, bila na kayo makatikim na masarap na minudo, pero pag may nagluto talaga na mga Tagalog, talagang legit na Tagalog. Kanino ba original Sarap po yan? talaga. Original yan. Parang, minudo. kasi natikman ko yan dito sa, sa amin eh. Sa mga biyanan ko. Kasi mga Tagalog yun eh. Eh yung Balintawak, halos malapit na sa Bulacan yan eh. Nung araw, 90s. Early 90s, pag nagbe-birthday, doon sa lahat sa kanila, sa compound. Talagang kakain ka talaga, pupunta ka kasi masarap talaga ang mga minudo, kaldereta, binuo. Nako. Tapos yung kanila mga dessert. Ang dessert noon, alam niyo po ba kung anong dessert? Pandan. Tuman, tsaka yung beans, yung Baguio beans, ano yan? Yung beans, tsaka yung, ano ba yung, parang buko na minatamis. Yung makapuno. Makapuno, Nako. oo. Yung suman, sinasaw-saw sa makapuno. Tapos may beans. Yan ang mga dessert nung araw. Wow. Masarap talaga siya. Hindi yung katulad ngayon, coffee jelly egg, hindi masarap yun. Ginugutom Ang masarap talaga nung araw, mga suman, sinausaw. Sinausaw, hindi sa asukal, sinausaw sa Yung latik. makapuno. Ay, makapuno. Nako. Latik. Pastor Andrew, papaalala mo sa akin yan next year. Ha? Ako. Pagka tayo bumiyahe. Ayan, dito tayo. Punta tayo sa may, dito sa may Rosalie. Wag mong, basta wag kang Oh, maingay. yeah. Narinig ko na yung Rosalie. Oo. Basta wag kang maingay, baka malaman ni Rejoice. Ay, wag natin isama si Wag Rejoice. natin sasama. Oo, mahirap na. At alam mo na, ano yun tagilid tayo. Secret yan, secret. Oo nga po. Secret lang, natin. secret. Wag natin sasabihin na kung paano. Tsaka baka magsumbong yan si Rejoice eh. Oo. Sa magsusumbong. Sa mga kinauukulan. Baka Busy siya Pupunta ngayon. tayo sa Ay, nako. Pupunta tayo sa mga maraming ilaw. Yun, masarap doon. Anong ilaw? Maraming ilaw, yung kumukutitap. May mga Christmas tree doon. December, malapit na Pasko. Sabi niya, kasama ako. Sabi niya, sayaw at gusto niyo, kasama ako. Nakakapit sa bumper ng sasakyan. Walang choice. Nakakapit siya sa hita mo, pastor, hindi ka makakawala. Bigat Yun niya. nga. Hindi ka para kami tanikala sa paa. Bueno, umpisa muna natin itong topic mo. It's Anong I topic nito? Desire. Opo. Oh. Ayan. I desire, opo. Ito yung topic po natin, maganda po ito. Yan. Medyo natuwa ako dito kasi yung verse na to ay naging pinaka-conclusion ko eh. Final ko sa chapter 17 ng John. Pero ang topic ko nun nasa verse 12. Yung sinasabi doon na lahat, Ama, ng binigay mo sa akin ay kahit sa anong paraan ay ingatan ko sila. Maliban doon sa naghahanap ng sarili niyang kapahamakan. Opo. Pero yun nga, makikita natin yung assurance ni Lord, ni Jesus Christ sa atin,
na talagang hindi niya tayo hayaang mapariwara, mapasama, Amen. at mapa-impyerno talaga. Kasi yung effort niya, sobrang nagbibigay assurance sa atin eh. Eh yung kakayanan lang ng Diyos, wala naman tayo dapat i-question na eh, no? Kaya lang nakita natin yung ini-impress niya na talaga hangga't maaari wala talagang mawawala. Wala talagang mawawala, 100%. Kasi yun nananalangin pa siya sa Ama eh, na pati ang Ama ay inaas niya ang reinforcement, no? Para patuloy na maingatan kasi that was the time na siya po ay nagpe-pray sa upper room before siya ma-pray sa Gethsemane na siya po ay dadakpin na para siya po ay ipako sa krus, no? Inahabilin niya na sa Ama ang mga disciples. Ang kanyang prayer intendedly po that time ay para sa mga disciples niya na maiiwan niya. Pero makikita niyo po sa verse 24 ay included talaga tayo. At those also will believe to Jesus Christ. So kahit tayo mula doon sa panalangin niya sa upper room, ipinanalangin niya ang mga disciple niya, pero pinapanalangin niya din pala ang lahat ng maniniwala sa kanya. So ang ganda lang itong sinabi niya sa verse 24, no, sa pinaka-final, I desire. Sabi niya rito, Father, I desire that they also whom you have given to me, no, may be with me where I am. Galing lang, sabi niya, gusto ko lahat ng binigay mo sa akin, Ama, kung saan ako naroon, nandun din sila. What a great desire para sa ating lahat, no, Amen. na magbe-benefit po talaga nito. At sabi niya rito, so that they may see my glory, so that they may see my glory. Ayun po, isang bagay na matindi po yun, na binanggit niya po yun. Gusto niyang makarating tayo, para bang sinasabi niya na binibida niya. Gusto ko sila makarating sa lugar natin, Ama. Hindi ko lang alam kung paano sila matutuwa. Kung saan tayo naroon, gusto ko nandun din sila. Parang, kumbaga sa isang tao na binibida niya yung bahay niya sa probinsya, kung gaano kaganda. Parang ganun din binibida ni Lord yung lugar niya. Pero matindi nun, yung gusto niya na makita rin natin siya personally. Eh, yun ang matagal nating pangarap eh, no? Na ano kaya itsura ni Lord? Parang natutuwa lang ako kasi parang si Lord sobra ang desire niya. Pero parang ang tao walang desire na makita si Jesus at makapunta doon kung saan siya nandoon. So yun ang topic natin for today, for this morning in the Philippines, maybe evening in LA. So let us pray po muna tayo. Pray muna tayo. Father, again, we thank you, Lord, for another life, strength, and opportunity, Lord, na binibigay mo para sa amin, para ma-experience muli at ma-fulfill at ma-satisfy ka namin sa purpose at calling namin. Lord, allow us to guide us, Lord, and be with us. As kami ng reinforcement galing sa iyo, Lord, na samahan mo kami as we speak your word, Lord. May your Holy Spirit, as po kami sa presence mo personally, to anoint those, Lord, na pakikinggan ng salita mo, Panginoon, sa oras pong ito. Lord, sa ngalan ni aming Panginoong Yesus, pagpalain mo ang araw na ito, pagpalain mo ang aming pakikinig at panonood ng iRadio. Panginoon, pagpalain mo kami sa mga salita mo at presensya mo, Panginoon, na aming ma-experience ngayong araw na ito. Sa ngalan ni Jesus, ikaw po ang mag-glorify sa buhay namin. Salamat sa dakilang kabutihan at pagmamahal niyo po sa amin. In Jesus' name, Holy Spirit, thank you po. In Jesus' In name. Jesus' name. Amen, amen, and amen. Okay, ulitin ko lang yung chapter 17 ng John, verse 24. Sabi niya rito, Father, I desire. Ang gamit ko po ay amplified kasi nandun yung word na I desire. No? Kasi sa NIV, nakalagay doon ay I want. No? Pero gusto kong gamitin yung word na I desire kasi parang mas nararamdaman ko yung word na yun kaya ginamit ko amplified. Sabi doon, Father, I desire that they also whom you have given to me, no, may be with me where I am. So,
that may see my glory which you have given me, because you love me, before the foundation of the world. This is Christ's desire. The words I desire mean something that they mean that Jesus longed for the consummation. O, sabihin ng consummation, no? Yung katuparan of all things, greatly desiring for his people to be gathered to him in heaven. Jesus longed for heaven's completion of all things. So sabi niya, Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory, the glory you have given me because you love me, before the creation of the world. Ang napakadakila, no, ng desire ng Lord para sa atin, ng Panginoong Jesucristo, ng Ama at ng Banal na Espiritu, no, na ang kanilang desire na katulad ng ginagawa nilang pagiging united, no, gusto rin nila na ma-experience natin kung ano sila, no? Kung nasaan sila, kung ano ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Ganun din gusto mai-channel sa ating lahat, no? Nakakatuwa lang dahil yung kanilang desire ay sobrang hindi lang nila sinasabi, kundi ina-assure super sa atin kung gaanong nais ng Panginoong Jesucristo, ng Ama at ng Banal na Espiritu, na kung saan sila naroon, no, ay tayo ay dumuon. No, kaya nga sabi sa John 14:1 and 3, sabi ni Jesus, iwanan ko kayo lahat, sandali, balik ako sa Ama, tapos ipe-prepare ko kayo ng bahay nyo, no, ng mansyon ninyo, tapos babalik ako, kukunin ko kayo, para kung saan ako naroon, kayong lahat ay dumuon, no? So, nakakatuwa dahil sa tao para nakikita natin, kahit Christian, hindi mo nakikita yung ganong effort. Pero sa Diyos, parang sobra silang nagdi-desire na huwag tayong mapahamak. Kasi dalawa lang yan eh. Kung di ka kaliwa, kanan ka. Kung di ka kanan, kaliwa ka eh. Kaya kung di ka magsisikap din talaga, no, para sarili mo, para mag-remain sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon, yung tendency kasi pwede kasing mag-lead sa'yo para malayo ka, mawala ka sa Panginoon. Pero ang Ama, no, parang bakit ina-assure niya pa? No? Samantalang kung iniisip mo na sigurado ka na. Pero nakikita natin dito, aside from the assurance, no, na alam nating walang bagay na imposible at walang sinabi ang Diyos na pwedeng magbago, no? At walang siyang sinara na pwedeng magbukas at wala rin pwedeng magsara ng lahat ng kanyang binuksan. So nakikita natin kakayanan at kapangyarihan ng Panginoon. Walang bagay na imposible. Pero dito makikita natin na sobra niyang ini-impress sa atin para maramdaman talaga natin talagang sila, no, Ama, Anak at Banal na Espiritu ay ninanais tayo na talagang maligtas. Huwag tayo mapahamak. Kundi nais niya na kung saan sila, nandun din tayo. Totoo naman dahil hindi naman talaga itong tunay nating tahanan. Hindi naman talaga ito permanente sa mundo tayo mananatili. Kundi lahat tayo ay talagang maglalaho, no? Meron tayong patutunguhan, yun lang ang kagandahan. Kaya lang, kung merong langit na ipinapangako na paglalagyan natin kung nasaan ang Panginoon, ay meron din pong sinasabing distraction, kapahamakan, na impyerno na tutunguhin ng mga taong hindi masusumpungan sa aklat ng buhay at yung mga tao na hindi mananampalataya at magpapatuloy sa pananampalataya. So, nakakatuwa lang yung desire ni Lord para sa atin. He wants us to be with them, no? So, what makita natin yung glory ni Jesus, nakakatuwa lang yun.
No, ang overview po nito ay verse 24 is the climax of Jesus' high priestly prayer in the upper room. Ito pong 17, ito po ay prayer ni Christ sa Ama. At ang place po ay upper room. Yung upper room po ay elevated po siya, no? Na lugar na kung saan ah, parang isolated po siya. Parang siya lang at ang Ama ang nagpe-pray. Pero nung tinignan ko yung picture ng upper room, para siyang ano rin, no? Altar. Para siyang cathedral din. Isang kwarto na kung saan pwede kang mag-pray. Ikaw lang at ang Ama ang nag-uusap. Upper room, no? Just before his passion in this prayer. Yung highly priestly naman prayer, ibig sabihin po niyan, sa Old Testament po kasi, walang pwedeng mag-utter ng ating mga offerings, no? Para sa pagsisisi, no? Ay ang mga high priest lamang. Hindi pwede ang high priest lang, no? At naalala niyo po yung tabernacle na merong ilang hati, ano, na holy at holy of holiest, which is the most holy place. At yun lang pwede makapasok doon, yung high priest, para mag-offer. Kasi pag hindi ka karapat-dapat, marumi ka, may kasalanan ka, pag pumasok ka doon, mamamatay ka. Kaya kahit na ang high priest, no, noong araw sa Old Testament, pag sila ay madumi at may kasalanan, kaya kung bakit sila may batengteng, may kalembang may bell sa baywang, at may taling mahaba, para kung sakaling tumunog yung bell na yon, ibig sabihin yun, sign na namatay yung high priest. Kasi napaka-holy po ng lugar. So nung namatay, hihilahin ka na lang. Pero si Jesus ay high priest po siya. May title po siya ng high priest. Kaya siya rin po ang mediator natin, at nag-a-utter ng ating mga prayer at concern sa Ama. Kaya kung meron kang concern na hinatid ni Christ sa Ama, sigurado po yun na makararating. Kasi hindi mamamatay dahil kung meron mang pinaka-holy na priest, walang iba kundi si Jesus Christ. Walang kadumi-dumi yun, walang kadungis-dungis, walang batik at kasalanan po yun. Diyos po yun, no? Sigurado po talaga na lahat ng ating mga panalangin at hain ay magiging katanggap-tanggap kasi dadali ni Jesus sa Ama po yun. Yun ibig sabihin ng high priestly prayer in the upper room. Jesus asked the Father to bring future believers as well as the apostle present into eternal. So sinabi ko na kanina, yung intended initially ng prayer ni Jesus Christ in the upper room as a high priestly prayer, no, ito po ay para sa mga disciple na may iwan niya kasi presumptively na parang binibigyan niya na ng initial na malapit na siyang mamatay noon eh. No? Kaya inahabilin niya na mga apostles sa ating Ama na nasa langit po. No? So, this desire reflects his deep longing for all who believe in him to share his eternal destiny and understand his true nature as the Son of God. So, alam na natin, no, ng purpose ng kanyang panalangin. It is the conclusion of Jesus' final instruction to his disciples and serve as his high priestly prayer for his followers before his suffering, death, and resurrection. This is the intercession of Christ. No? The prayer has three parts: for himself, for his immediate disciples, and for all future believers. So yung kanyang prayer, yung kanyang ini-intercede sa Ama, no, para sa sarili niyang kakarapin na kamatayan at para sa mga disciples at para sa mga all future believers, no, yung prayer niya. So number one, this is the element of his prayer. Number one, I desire, no? That is our title, I desire. Number one, sabi doon, Father, I desire. That is the number one. Pointers po natin. Father, I desire that they also whom you have given to me
maybe with me where I am. The word desire or will expresses Jesus' deep longing and confidence in his unity with the Father, that is prayer aligned with God's will. So, yung desire na word ay isang expression ni Jesus as a deep longing and confidence in his unity with the Father. Makikita natin yung desire niya, kung gaano ang desire ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Talagang parehas na parehas ang desire nila. Kaya united po sila no? Kaya yung pagmamahal ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit sa atin ay talagang sobra po talaga. Nagpo full force na concern para sa atin. So ganun nila ninanais, no? Yung sinabi nga doon sa last word ng verse 24, before the foundation of the world, parang sinasabi niya na mula pa noon, matagal na mahal ko kayo. At kung gaano ang pagsisikap ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo para tayo po ay lahat ay huwag mapasama, kundi lahat ay mapabuti. Kung gaano ang pagmamahal ng Ama kay Jesus, no? Ganon din gustong maranasan ng Ama at ng Anak. Yung pagmamahal ng Ama ng Anak, no? Para sa ating lahat. Parang ganon ka, kumbaga ang beneficial, no? Na dinidesire ng Ama para sa atin. Kaya sobra, no? Sabi ni Jesus, Father, I desire. Gusto talaga ni Jesus. Ito po yung deep longing prayer niya sa Ama na hanggat maaari, kung ano yung na-experience si Jesus Christ, ma-experience din natin sa langit. At kung paano ang pagmamahal ng Ama at pagmamahalan nila, ganun nating maranasan na mahalin tayo ng Diyos. Yan. Amen. Number two pointers natin, those also whom you gave me. Those also whom you gave me. This refers to those given to Jesus by the Father, which includes not only the apostles present, but also all future believers who will respond to the apostles' message. Lahat ng ibinigay mo sa akin. Sabi sa verse 12 no, ng chapter 17, kahit sa paanong paraan, iingatan ko sila. Grabe po yung assurance ni Lord. Ito po ay para sa mga apostles, sinasabi, na mga naniwala. At kahit sa mga maniniwala in future, mula doon sa konteksto no, ng kanyang panalangin. Pakikita natin, kaya kahit tayo inabot talaga, at lahat pang maniniwala kay Jesus, aabutin po ng kanyang mga concern. So, tayo po ay pinili, tinawag ng Panginoon, at nakakilala tayo, binigay tayo kay Jesus. At kung bakit naman tayo ay nagkaroon ng karapatan no, sa Panginoon, dahil kay Jesus, lahat tayo ay hindi po talaga magiging katanggap-tanggap. Pero dahil kay Jesus, Jesus is our righteousness. Kung bakit tayo inutugon, nakakatawag ng Abba Father because of Jesus. Kaya naman si Jesus sobra rin ang concern para sa atin. Huwag tayong mawala. 100% ina-assure ni Lord yan. Kaya lang merong ano doon no? Pasubali. Maliban except to the one doomed to destruction. Basahin niyo po sa verse 12. Yung except to the one doomed to destruction, intendedly tinutukoy dyan si Judas. No? Kahit sa anong paraan, si Judas ligtas din sana Kaso, ang problema, hinanap niya talaga yung kapahamakan niya. Mas pinili niya yung kanyang sariling desire. Ilayo ang sarili niya sa Diyos kaysa manatili sa Panginoon. Amen. Siya na pumili at naghanap ng kanyang kapahamakan. Pero ikaw, habang nasa Panginoon ka, mananatili ang Diyos sa iyo. Ang kaligtasan o assurance nasa iyo. Hindi mawawala yun. Pero kapag ikaw mismo, nilayo mo sarili mo sa Panginoon, naghahanap ka ng kapahamakan mo, hindi mo alam kung pwedeng mangyari sa iyo. Katulad ni Judas isang araw,
Baka ihudas mo si Lord. Hindi mo alam na uhudas mo na pala si Lord. Dahil nilayo mo sarili mo sa Panginoon. People can do nothing separate from the Lord. Wala tayong magagawa pag wala tayo. At nilayo natin ating sarili sa Panginoon. Amen. And number 3 pala. Ito po pinakamaganda. Be with me where I am. Father, I desire that they also whom you have given to me may be with me where I am, so that they may see my glory. Naku, nakakatawa. Na lahat ng binigay mo sa akin, Ama, gusto ko sa tayo naroon, nandun din sila. Pagkatapos, gusto ko makita nila ako. Parang sila sino ba nagdi-desire sa inyo? Nung araw pa, pangarap na natin, ano kaya itsura ng Diyos? Gaano kaya kaganda ang Panginoon? Meron tayong partial sa Revelation na binibigyan ng imahe ang Panginoon itsura niyan. Pero sobrang manghang-mangha na tayo sa itsura niya. Pero siguro yung full glory of the Lord na mismo makita natin doon sa trono niya nakaupo. Hindi ko lang alam kung ano ang magiging reaction mo kung makita mong ganda ng Diyos. Si Paul sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 26, alam niyo ako gusto ko nang mamatay para makita ko na si Jesus. Kaya lang dahil sa inyo, hindi pa muna. Pero kung ako lang gustong-gusto ko na makita si Jesus. Parang excited siya na makita. Pero mo yung creator mo, yung Panginoon mo, yung nagligtas at nagpala, ang nagdala sa katagumpayan. Yung pinagkakautangan mo ng loob, personally makikita mo siya. O kaya gaano ka ka-excited the moment na yung malapit mo nang makita ang Diyos, ano kaya magiging reaction? Kayo po ba excited na makita ang Panginoon? O ano itsura niya? Sigurado po, yung makadinig ka nga lang ng tinig ng Diyos, na parang tinig na, parang ikaw po ay, kumbaga namamanghala at nais mo nang umiyak at lumuhod at magpatira pa. Siguro lalo na kung makita mo harapan personal ang Diyos sa buhay. Di ko alam kung paano ang magiging reaction natin, pero ako personally super ako maluluha siguro, may iyak, magpapatira pa at magsasabi ng sobrang gratitude ko sa Lord sa lahat ng ginawa niya sa atin. In spite of our iniquities, no? Sa kabila ng at katigasan ng ulo natin, no? At kawalang desire, comparing sa desire ng Lord, niligtas niya pa rin tayo. Parang sobra ako magpapasalamat sa kabila ng pagkukulang at kasalanan. Pero still, si Lord sobra niyang hindi hinayaang mawala tayo sa Panginoon. Kasi alam niya, kung hindi ka sa kanan, sa kaliwa ka. Kaya kung hindi ka pupunta sa langit, sa kapahaman ka mapupunta. Walang ibang lugar no? Dalawa lang ang pipiliin ng tao. So, si Lord nakakatuwa lang dahil siya mismo binibida niya sarili niya para sa atin na gusto niya makita natin siya kung ano itsura niya. This expresses the ultimate destiny of believers, eternal fellowship with Christ in His resurrection glory. Sa langit na po yun. And number 4 for last, behold my glory. The desire is for believers to see and understand Jesus' divine glory, which was inherent before the world began, but was also revealed in His earthly ministry and fully displayed after His resurrection. Behold my glory. Yun nga po yun. Parang sinasabi, makita natin yung kabuuan ng lahat ng mga iniisip natin, ng lahat ng mga katanungan natin, at lahat ng mga pinapangarap natin, yun yung time na mapufulfill na makita natin at maranasan natin. Yung mga katanungang hindi mo malirip sa isip mo kasi para ang hirap arukin ng lahat ng kinamamahaan mo at kine-question ng isip mo, no? Parang doon sa panahon na yon, doon mapufulfill, masasatisfy ka
Dahil ito na finally, nakita mo na ang Diyos, nakarating ka na. Ito pala ang katotohanan, no? Parang ganon. Para bang sa lahat ng paghihirap natin, makikita niyo po kasi yung verse dyan, before the foundation of the world, yung sinasabi sa verse 24. At mararanasan din natin kung gaano talaga nagmamahal ang Diyos at kung gaano niya ninanais tayo, no, na maligtas. Kasi parang yung sinasabi niya, Father, no, gusto ko maging katulad nila tayo, na kung paano tayo nagkakaisa, ganun din sila. Kung paano tayo nagmamahalan, ganun din sila. Kung gaano tayo nag enjoy sa kalagayan, gusto ko maranasan nila kung gaano kayaman tayo, kung gaano kaganda rito sa lugar natin, gusto ko ganun din. Parang ganun sinasabi ng Diyos para sa atin. Desire ni Christ po yun, ng Ama at ng banal na Espiritu. Yung pwersa nila, Ama, Anak, Holy Spirit, katulad ng tayo'y nakikipag-fellowship, we're not just fellowshipping for Jesus only, no? But we are fellowshipping with the Father, with the Son, and with the Holy Spirit. Nakakatuwa lang yung kanilang pwersa, no, na nagkakaisa para makita natin kung gaano sila nagdi-desire na lahat tayo makaranas. Kung gaano ang glory nila, may experience at makita natin. So sana may desire din tayo. Makita mo lang ni Lord, no? Kaya nakakalungkot lang. Hindi naman tinitignan ni Lord yung perfectness natin, eh. Ang importante kay Lord, manatili ka lang. Mananatili si Lord sa iyo. At ang assurance, sigurado, hindi ka magiging katulad ni Judas. Nalalayo sa Panginoon. Nakakalungkot lang kasi dahil ang bilis-bilis nating magsalita at magdesisyon na ayaw mo na kay Lord. No? Aalis ka na agad, magpapahinga ka pa. Yung mga bagay na yun, huwag niyo sasabihin at babanggitin man lang, no, sa mga bibig natin at isipan namin makita ng Diyos. Yun lang nagpapakita na wala ka talagang ganong kaamor-amor sa Diyos. Kasi ang bilis-bilis mo, mag-away kayo ng asawa mo. Wala namang kinalaman si Lord, pero pagpupuntunan mo, tanggalit mo si Lord, hindi ka muna aatin, hindi ka muna mag-ministry, mag-serve. Maano ba kahit na anong mga circumstansya meron, trouble ka, kahit na gaano man ikaw ay nahirapan, no, nasaktan, o kaya gaano man ang nararanasan mo, bakit ang decision mo, pwede mo namang gawing ang ibaling mo ay sa Diyos, no? Bakit paglayo palagi ang intention mo? Parang nagpapakita ka na wala kang desire. Sana may desire tayo kay Lord. Yun lang, no? Kung gaano sila nagdi-desire, sana tayo man din. Makita ni Lord na meron tayong effort na gusto rin natin. Amen. So po, yun lang. Maraming salamat. God bless po. Amen. Yun ang desire nating Panginoon na lahat tayo maisama doon sa kanyang kaharian. Ang tanong ko lang, Pastor, Opo. yung desire ng Panginoon makarating tayo, pero yung tayong mga tao, sana ganun din yung desire din natin na makapasok sa kalangitan. Yun. Yun nga po yun sana gano'n. Pero Makita lang Opo. ang tanong diyan lahat ba ng tao makakapasok ng kalangitan? Paano yung mga, di ba dapat mga perpekto makakapasok sa kaharian ng Panginoon? Opo, talagang perfecto. Yun ang problema. Hindi sa konteksto natin sa definition natin ng perfecto. Wala namang perfecto talaga. Bakit tayo nagiging perfect? Because of Jesus Christ. Yun. Kasi sabi niya, be holy for I am holy. Di ba? Opo. So Tama po yun. Kaya ibig sabihin yung mga makakapasok ng kaharian, yung salang-sala na talagang dadaan kasi di ba masikip ang daan papunta sa kaharian ng Panginoon. Consider natin po yun na yung mga ganong mga kaparaanan, no, na dapat nating gawin. Kasi pagpapakita yun na meron tayong desire. Kasi katulad na makipot, kasi pag wala kang desire, hindi mo pipilitin pumasok. Hindi ka kasya dun eh. Pero kung totoo siyang kasya ka, kung ipipilit mo. Kaya lang ikaw, dahil sa unang pagkakataon pa lang, medyo ayaw mo na agad, parang umaatras ka na,
Nagpapakita na wala kang desire. Kaya minsan pinipili mo, dito na lang maluwag, oh. Ganda-ganda. Pwede magtumbling-tumbling kang dumaan, di ba? Mga ganun bagay. Pagpapakabanal, hindi naman sinasabi na perpekto ang pagpapakabanal eh. Ang pagpapakabanal po ay mga pagtungo at paglugar ng sarili mo, isip mo, salita mo at gawa mo patungkol sa Diyos. Kasi lahat ng patungkol sa Diyos, kabanalan po yun eh. Lahat ng bagay na patungkol sa mundo, yan po ay against sa kabanalan sa Diyos na ginagawa natin. So, lahat ng gawaing para sa Panginoon ay pagpapakabanal po yan. Oh, amen. Opo, yun po ang sabihin. Pero hindi sabihin hindi ka, kasi sinungaling tayo kapag hindi tayo nagkakasala. At we will never be perfect. Kaya nga kailangan lang natin, sabi ng John chapter 6 verse 54 hanggang 56, remain in me and I will remain in you. Oh, ganun lang, manatili ka lang. Masumpungan ka lang ni Christ sa pananampalataya hanggang sa pagbalik niya, hanggang sa kamatayan mo. Winner ka na po doon. So paano Hindi yung pagiging mga perfect. Opo. katulad ng halimbawa, madalas na nagkakamali, madalas nagkakasala. Paulit-ulit hingi ng tawad, paulit-ulit. Ganun Kasi naman. po, madalas sa pagkakamali, ang problema kasi na nagiging reaction natin, the more kasi tayo nagkakamali, ang tendency ay humihinto tayo. Pag nagpatuloy tayo sa pagkakamali, ang nangyayari po sa atin, parang mali ang reaction natin. Parang kala mo tama yung iniisip mo na pity feelings no? Na parang, hindi na ako karapat dapat kay Lord, marami na akong kasalanan. Huwag na akong umatin kasi hindi na ako tatang. Mali ka rin. Dapat ang gawin mo, kung mentras ka nagkakamali, dapat mas lalo kang manatili at magpatuloy sa Panginoon. Kasi pag tumigil ka, uminto ka, wala na, tapos na laban. Pero habang ikaw po ay nananatili, malaki yung chance na ikaw po ay mabago. At patuloy mong madil. Kasi naalala niyo po yung John 15 about the pruning and cutting. Kapag wala nakikitang pag-asa sa si Lord, sigurado ikakat ka na nila. Walang result eh, walang fruit eh. Kumbaga walang nakikita ang Panginoon na parang may desire ka magbago. So ikakat ka na ni Lord. Kapag kinat ka ni Lord, wala ka ng balikan. Putol ka na sanga eh. Pero yung pruning doon, as long as you desire na magbago kahit na palagi at paulit-ulit, habang may buhay naman, may pag-asa eh. Yeah. Basta may nakikita si Lord na may desire ka, kahit hirap na hirap ka. Amen. Pero nilalaban mo. Maniwala po kayo si Lord. Maawa na lang sa siya, tutulungan ka na lang niya eh. Para magtagumpay ka doon sa kainaan. Para manatili ka. Amen. Isang araw, makikita mo sarili mo. Malaki na rin yung pinagbago mo. Hindi naman kailangan lahat. Marami naman tayo. Huwag ka na masyadong bumabad sa kasalanan. May desire ka rin umalis doon sa kasalanan mo. Oo. Pero huwag mo lang alisin ang sarili mo sa poder ng Diyos. Amen. Kasi hindi ka matutulungan para makaahon at makaalis ka sa kumunoy ng kasalanan. Amen. Parang Si Lord lang makakagawa para parang doon. si Judas sa Opo. nakonsensya. Kaso maliligtas sana pero pinutol niya na tinapos niya na yung buhay niya. Bumitiw siya. Oo. Opo. Ang problema po kay Judas, bago pa talaga parang, yun na talaga ang interest niya eh. Wala naman talaga siyang interest talaga sa Diyos. Ang interest niya talaga ay yung pangsarili niya. Kaya design siya ni Lord eh. Kaya lang katulad ng tanong yung nakaraan, bakit si Judas nakakilala at naging core pa ni Lord, naging leader, disciple pa. Pinapakita lang doon na si Lord walang tinatangi. Walang pinipili. Lahat tayo. Pangalawa, kahit sa pinakamalapit na personal na relasyon sa Diyos, makakalapit ka kahit sa leadership, makakalugar ka. Kaya lang, kasi si Lord nga walang pinatangi, binibigyan tayo lahat ng chance para Kaya lang si Judas, hindi niya dinesire na magbago. Hindi niya inayos ang sarili niya eh. Talagang mas nag-focus siya sa masama niyang interest sa Diyos. Kaya dapat sa Diyos, ayusin mo yung interest mo. Baka ang hangad mo lang sa Lord, pera, pakinabang, kapangyarihan at kasikatan. Mali ka dyan. Pag nanatili ka dyan, mawawala ka kay Lord. Kasi hindi si Lord na mag-aalis sa'yo, yung desire mo. Kasi dadalin mo sarili mo sa desire mo. Yeah.
Ano ba gusto mo? Anong mahal mo? Dito mo pupunta ang sarili mo. Hindi mo talaga ipipilit ang sarili mo sa Lord. Kasi kung mahal mo si Lord, in spite sa pangangailangan mo sa pera, hindi siya ang mananaig pera. Kundi ang mananaig yung pagmamahal mo sa Diyos. Kaya kahit walang pera, okay na. Basta si Lord importante. Ganon. Amen. Di ba? Mm. Kaya si Judas, siya ay tinutukoy sa verse 24 ng chapter 17. Siya na mismo ang naghanap ng sarili niya kapahamakan. Kumbaga, inalis niya ang sarili niya sa Panginoon. Yeah. Na naghanap siya ng kapahamakan. Kasi kinitil niya yung buhay Opo. niya, so wala nang pag-asa. Opo, Tinapos napansin niya. niyo po. Mm. Isto lang, sinong gagawa ng tao na ikikitilin niya sarili niya? Mm. Kung wala ka sa katinuan. Kasi madidisappoint ka sa lahat ng mga mali mong desisyon. Kasi makikita mo na yung mga pinili mo pala ay hindi pala permanente. Katulad ng pera niya, o yung pilak na natanggap niyang 30 pilak, hindi niya man napakinabangan, tinapon niya dahil sa konsensya. Sinauli Tapos niya. nagpakamatay pa siya. Yun. Oo, hindi niya rin napakinabangan. Kaya nga, para sinasabi lang, ang mundong ito, pag pinili mo, magkakamali ka. Kahit gaano mga kasarap, ang laki ng kayamanan na nakuha mo no sa kontrata mo no sa gobyerno, makikita mo mauuwi lang din sa wala lang. Kasi kahit sa ano mangyari, mag-enjoy ka man diyan at hindi ka mamaabatan pa habang nabubuhay ka. Pag namatay ka, hindi mo rin talaga may enjoy yan. Iba rin na makikinabang. Opo. Si Lord talaga, yun sana, si Lord kasi ultimate eh. Hindi mo siya ma-experience fully for now. Kasi ang pinakahangad niya, ang preparation niya kasi hindi naman lupa langit eh. Nandun siya naganda ng mansion natin eh. Doon niya inihanda yung buhay natin, kaya nga mamamatay tayo eh. Amen. Para kung dumating panahon na kunin tayo, lagay tayo sa lugar niya. Yan. Amen. 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 Yan ang desire ng Panginoon na makarating tayo Oo. lahat doon. Oo. Pero kung Buti pa si Lord. walang bahala tayo, sinasayang lang natin yung buhay natin na walang pagbabago, ay paano tayo makakapasok ng kaharian ng Panginoon? Kailangan Amen. stay with me. Sabi niya, di ba? Remain in me and I will And I will remain remain in you. in Amen. you. Amen. Ayan. Pero pag bumitaw ka, tapos ka na. Wala na po yun. Parang Kasi sabi ikaw mo, na mismo. parang sabi mo, walang Diyos. Bahala ka. Ganito lang Tama, gagawin ko. bahala na. Hindi, Ganyan. para ka na, para ka na nagmayabang sa Lord. Sabi niya, walang Ganun Diyos. na pagiging Gagawin ko Christian. na lang gusto kong gagawin. Wala naman Diyos. Oo, ganun na lang. Parang ganun na lang. Kaya nga pananampalataya eh. Oh, yan. Parang ano ba, wala nang batas. Ganon, ibig niya sabihin. Wala na. Walang susundin. Wala na. Wala nang batas-batas eh. Oo, tuloy. Ay, nako. Yan parang si Judas. Okay, may mga katanungan pa tayo? Wala na. Ayan, ako. Wala si attorney. Nasa Bulacan, Pastor. Nasa Alam, Bulacan din yan. nandyan siya. Sa Bulacan din? Oo, pero Magkita nasa na lang kami. Ghost Project siya. Oo. Yun Nasa ang- Ghost Project siya. Oo, kasi napag-utusan siya ni ating bagong DPWH Roy Binson. Yan. Roy Vinson. Talaga doon siya talaga nagtatrabaho? Hindi po. Sa DPW? Patola ka, pastor. Patol-patol din pag may time. Alam ko, totoo. Kasi minsan, alam mo naman ako, paani ako, paniwalain akong tao Ay, ganun eh. ba? Naku, delikado pala. Papunta na ata din sa Jollibee, makikita ata kayo dyan. Ayan na. Sige. Dami niyang tanong, sana may libre niya ako si Jollibee man lang. Wala bang pagkain dyan na binigay sa inyo? Walang budget? Wala pa ako eh. Siyempre, mamaya pa yung love gift ko pagkatapos ng business blessing. Ay, ganun ba? Ay, nandiyan ba kayo? Saan ba yung i-bless nyo na? Dito sa may Marilao, Gaya-Gaya. Kumain na ba kay pastor? Hindi pa nga daw eh. Hindi pa nga po eh. Ay, ganun ba? Opo, nag-ano lang ako dito sa Jollibee para makaposisyon lang ako. Kasi maingay sa NLEX eh. Saan yung mga kasama nyo? Diyo, pinaupo ko muna din sa Jollibee.
Sabi ko, tayo na ako dyan. Ay, gano'n. Ilang kayo dyan? Ilang kayo magkakasama? 6 daw eh. 6 po kami. 6. Ando si Sister Vanji. Opo, Sir Banji, Sis Nani Emma. Ano oras kayo nandiyan dyan? Kanina pa kayo? Ano, bago mag-11. Nako. Ba, tagal-tagal na rin pala kayo dyan. Opo. So malayo pa po yung pupuntahan nyo. Oo. Siguro from here, siguro 30 minutes na lang. Oo, malapit na. Lapit lang. Huwag lang kami matraffic kasi mukhang matraffic. Oh. Ayos. Sige. Sige. Ayan, Okay. tingnan natin. Mag-closing na tayo. Makita niyo po. Ate, papakita ni Pastor. Ayan, makita niyo po ito. Oo. Ayan, yung mga bus, truck. Ayan. Ganun ba? Oo, nakikita mo traffic ng konti. Kita niyo ba? Mainit ba dyan ngayon? Oo, mainit eh. Medyo mainit, araw, bigla. Kanina makulimlim. Aha. Biglang uminit. Oo, nagpakita yung araw. Baka uulan na naman yan. Mamayang hapon siguro. Mamaya hapon niya, malamang ho. Kailangan makauwi agad. Pero ano? wala naman pong bagyo. Oo. Wala naman, pero nung isang araw, paano yung ulan? Oh. Alanganan, babaha na naman. Nako. Nakakatakot na. Okay, Pastor? Sige, tayo mag-closing na. Pakisama na natin Apo, mag-pray tayo. Mami Irene as always. Siyempre. Still, Sino pa ba? always. Sino pa ba? Si Jocelyn Spena na hindi ko alam kung nabalian siya or what, pero Na-aksidente. oo, inaantay lang yung result ng ano. Pero kung nakakalakad siya, I think she's okay. Yes. Okay. Okay. Sige Ayun, po. sige po, pag-pray natin. Sige. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa salita mo na pakinggan namin. Nawa ay mag-inculcate po ito sa aming isipan. Mag-take heart, Panginoon, sa aming mga puso. Patuloy na ma-realize namin kung gaano po ang desire nyo sa amin. Na huwag kami mapahamak kundi pagpos maligtas upang saan ka naroon kami dumuon at makita namin yung matagal na namin pangarap sa buhay at katanungan upang punuan, Panginoon, ng kasagutan. Lord, salamat po. We are all excited, Lord, to see you personally, Lord, to see your glory, Lord. Salamat, Panginoon, dahil parang damandama ko at damandama namin kung gaano mo binibida ang kagandahan, Panginoon, ng iyong karian at mismo ikaw kung paano kami ma-amaze sa beauty mo, Lord, sa greatness mo at sa glory. Lord, salamat. Sobrang mahal mo kami at sobrang minahal mo kami, Panginoon. Kaya Lord, sa oras kong ito, patuloy mo lang kaming pagpalain at samahan. Magtagumpay po kami, Panginoon. At dalangin po namin si Mami Irene, patuloy na kalakasan po. Ngayon din si Jocelyn, Lord, na nawa, kung ano may fracture meron siya, sa kanan na Jesus ay pagalingin niyo. In Jesus' name, Lord, marami pong salamat sa lahat ng pagpapala at kalakasang bigay niyo sa buhay namin. Yes, Lord. At patuloy mo po kaming, Panginoon, samahan sa journey ng purpose at calling mo para sa amin. May we fulfill, satisfy you, Lord, on our calling, Lord, and purpose. In Jesus' name, all the glory and honor and praises still we give back to you, Lord. Bless mo lamang lahat ng mga nakinig, Yes, Lord. nanood, Panginoon. Lahat ng kanilang mga petitions at requests ay i-grant niyo po, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Nakikipanalangin po ako sa kanilang mga panalangin. Pagpalain niyo po sila. Kaya hindi naman, Panginoon, si Papsi at si Ma'am, si Lord, Yes. continue to empower, to strengthen them, Lord. At patuloy po sila mag-enjoy sa kanilang larangan at ministry na binigay mo para sa kanila. Yes. At patuloy mo i-extend ang kanilang blessing. I-promote mo sila, Panginoon, at i-extend mo ang kanilang territory. Jesus' name, Lord, kapangyarihan mo sumama, Panginoon, sa iRadio upang lahat na ma-involved sa kanila, Panginoon, sa iRadio ay mapagpala, mabago at patuloy makareceive ng salvation, Lord. Jesus' name, marami po salamat. Thank you, Holy Spirit, for your guidance. In Yes, Jesus' name. Amen. 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 Amen.
Opo. Thank you. Ay, ayan na sila. Sakto, nandito na sila, dumating pagmulat ko. Sakto. Ayun. Nakaramdam siguro, alam malapit. Aha. Sige. Okay po. Hi, Sister Vandy. Hello, kamusta Hello po? Kumusta? Ayan. Sabihin niyo na Vanji. po sa kanya, Ah, Ha? yung plano po ninyo. ah, Para update siya, baka sabihin eh. Ah, Schedule niya na. ay, Pupunta ganun. tayo ng Pangasinan. Ayan. Matagal pa naman, pero... pero hindi natin kasama si Rejoice. Huwag na natin sasama. Huwag natin Opo. sasabihin pupunta tayo doon. talagang hindi natin isasama po yun. Oo. Yeah, huwag natin Kasi papaalam sa kanya. masisira yung ating ang enjoyment natin. Ay, sinabi mo. Sinabi niya, Pastor, na kumain na daw Pandesal. siya. Siya kayo hindi pa raw kumakain, kaya daig na daw kayo. Kaso kumakain na kayo ngayon. Panggisal. Ay, sarap niyan. Nako. Naalala niyo ba panggisal sa Pilipinas? Namimiss ko yan, yung mga pandesal ni Juan. Ganun. Opo. Okay, yung malunggay pang-disal, masarap yun. Ay, nako. Oo. Sige, Okay, Pastor. Pastor. Thank you. Maraming salamat. God bless and happy weekend. Ingat-ingat Bye-bye. kayo. Bye. Have a safe drive po. Ayan. Yan. Kita-kits tayo Salamat ulit po. next week. Salamat Ayan, sabi po. niya, kasama nga ako sabi ni Rejoice. Ay, andyan pala siya. Nakikinig pala. Nakikinig. Sige, Pastor. Bye-bye po. Ayan, bye-bye. Okay, ingat Bye-bye po. kayo. Bye. Ayan. Talaga Nagutom na si na. Pastor, oh. Nagutom na siya. Oo, talaga naman. Siyempre, hindi nila alam kung 30 minutes pa sila bago makarating dun sa Okay. Ingat-ingat lang po. sa pupuntahan nila. Enjoy. Ayan. Hello muna kay I Care Luen Lim. Tama ba yun? Ann Huh? MG. Siyempre si kapatid na Victoria Veduya. May pamangkin Mel Nani. Yan. Happy birthday, Nani. Happy birthday. Okay. Pauline Kabigting. Claire Angela Hi, Gonzalez. Pauline. Nanay Rosario Lising and Janik Laika. Yes. Gravalho Bosito. Yung mga kabigting dyan, see you next Ayan. year. Ha? Malapit na, ilang tulog na lang yan. Si Rejoice daw, nanginginig ako kanina pa, gutom na siya. Ano na, kumakain na siya. Ano raw? Nanginginig pa siya? Nanginginig na ako kanina pa. Sa gutom? Sa gutom. Paano manginginig? Alas 11 dumating yung yung delivery niya. Ay, ngayon, Talaga busog na siya. naman. Oo. Happy birthday sa pamangkin ko, Mel Naning. Hello. Nagpapa-shoutout siya kanina pero nagsasalita naman si Pastor. So, Yes. anyway, ayun. So, magpaalam na ta. Yes. Happy weekend sa inyo. Happy and weekend. yung mga kaganapan ninyo kung saan man ang mga lakad, ingat-ingat Ingat lang po. Yan. Dala ng payong at bota pag umulan. Alam na pag umuulan talaga, mga tao allergic na sa baha. Basta mag-ingat na lang. Yung may nabalitaan akong namatay sa Leptospirosis. leptospirosis. Mhm. Tama ba yun? Mm. Kaya kung dadaan man kayo sa baha, make sure na kung wala kayong boots, make sure pagdating ng bahay, hugas-hugas lang agad. Hugas kamay, hugas paa, As much as possible, maligo na lang. lagyan ng alcohol. Magpahid na alcohol sa paa. Ayan. Yeah. Enjoy niyo po ang weekend niyo and we'll see you again Monday dito, which is Tuesday naman dyan sa inyo. Okay? Alright. See you guys next week. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. At tandaan po, napakaiksi lang ng buhay natin sa mundong ito. At magpuri, magpasalamat sa Panginoon Diyos. Dumadanas man tayo ng patinding pagsubok, pinansyal, or kalusugan natin. Pasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay laging nandyan. Hindi tayo iiwanan. Hindi tayo pababayaan. Good night and God bless. I pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know.
your grace to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your nel light cuore resterà and hold it in our heart. a ricordarci che When stars go out each night, la terra stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede When c'è shadows fill our day, la mia preghiera. light us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza, ognuno amato al suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà We ask that life be il kind desiderio che and watch us from above. ognuno traviamo We hope each soul will intorno e find dentro sé. another soul to love. Let this be our Let this be our prayer. just like every child. Just like every child, Need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. E la fede che hai acceso in noi, sento che ci Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.